Hi guys, good afternoon. Happy Sunday everyone. Oh, kumusta na po kayong lahat guys? So mayroon lang po akong kunting i-share sa inyo about sa nangyari sa kapatid ko guys, na kapwa natin kabayan ay siya yung nanloko sa kapwa niya kabayan. Yung dati po kasi yung kapatid ko na yan ay nandito siya sa Dubai. 4 years po siya dito. Nag-work po siya dito ng 4 years. Ngayon po may nakilala siya na kabayan din. Nakilala niya lang po, hindi niya naman talaga close friends. Hindi niya naman talaga best friend. So, ginawa po siyang guarantor, guys. So, nag-work dati yung kapatid ko sa Novo Cinema, dito sa Batuta Mall, guys. Ngayon po, ginawa pong guarantor yung kapatid ko. Nanghiram yung kapatid ko sa ibang tao na 5-6 para ipahiram dun sa kanyang kaibigan guys, na kabayan na nangangailangan. Ngayon po, nung pandemic po yun, nung inabot na po ng 2 years, promise lang po ng promise yung tao na yun na nangutang sa kapatid ko. Sabi babayaran, so hanggang ngayon po hindi pa nababayaran. So hanggat sa nakauwi po yung kapatid ko sa Pilipinas, dati po nakukontak niya pa raw po yung kabayan na yun. So ngayon wala na po yung kabayan, hindi niya na makontak kahit sa WhatsApp, blinak na po siya lahat-lahat guys. Ngayon, tinatawagan ko rin dito sa Dubai, hindi ko na rin makontak guys. Pero nung one time na tinawagan ko siya, after 2 years yata yun or 1 year, tinawagan ko ulit siya, so natawagan ko pa siya. Pero guys, nagbayad pa raw yun sa kapatid ko, nagpadala pa raw sa kanya, pero ng konti. So kahit paano nagbigay sa kanya yung padala. After a year, siguro nasa 2 years mahigit na, hindi na po nagparamdam sa kapatid ko, yung kabayan na yun nangutang sa kanya, at hindi na po makontak ng kapatid ko guys. Kaya naisipan ng hanggang ngayon guys, hindi na po alam ng kapatid ko yung status ng kaibigan niya. So hindi niya na alam at hindi na po nagpaparamdam sa kanya. Hindi na rin po nagchat-chat sa kanya. Kaya mahirap mo guys magtiwala kahit sa kaibigan mo or kahit kanino guys pagdating sa pera, kasi ang pera mainit sa mata. Okay lang wala naman problema na tumulong. Maganda nga yung pong tumutulong sa kapwa, pero kailangan piliin mo rin yung tutulungan mo guys. Tutulungan natin. Kasi may mga tao na katulad nito na sinabi ng kapatid ko, na kaibigan niya na nangutang sa kanya, ginawa siyang guarantor. Ngayon yung kapatid ko ang nagbayad ng tubo guys, yung tubo sa 5-6. Kapatid ko ang nagbayad. Tapos yung tinulungan niya, ngayon hindi na makontak. So wala na po kaming balita kung nasaan na siya guys. Sana mapanood niya tong video ng kapatid ko at video ko. Baka sakali na ma-remind sa kanya na maisipan niya pang magbayad. Pero kung hindi niya na maalala or hindi na talaga siya magbabayad, karma niya na po yun. Kasi mabilis naman po ang karma. So bahala na po si God sa kanya. Bahala na po siya kung gusto niya pang, kahit matagal na panahon, kung naalala niya pa yung utang niya, pwede niya pa naman bayaran hanggang ngayon. Pwede niya pa naman isend yung kulang niya. Pero kung malaking halaga po yun guys, hindi lang basta-basta 1,000 pesos. Kung 1,000 pesos po, kasi dirhams po kasi yung hiniram niya. Hiniram niya po sa kapatid ko dirhams, hindi peso. Ngayon yung malaking halaga pa yun guys sa peso. So sayang din po yun kasi pinagpaguran din yun ng kapatid ko dito. Nagsakripisyo din yung kapatid ko dito sa Dubai
para sa kanyang anak, tapos ito rin ang ginawa sa kanya ng kabayan natin mismo, kapwa natin kabayan, guys. So, sana lesson learn sa lahat ng mga nanonood dyan. Huwag po basta-basta magtitiwala sa kahit kanino pagdating sa pera po. Kahit po nga kamag-anak natin, naluloko pa tayo pagdating sa ganyan. So, mas mabuti pang tumulong na lang tayo sa kunting halaga kaysa magpautang tayo ng malaking halaga na hindi naman may babalik sa atin. Kasi yung pera, guys, pinag-iinitan yan ng lahat. Ano po yan? Evil. Ang pera po ay evil. So, kaya guys, mag-ingat po tayo sa mga nakikilala natin. Okay lang kung kamag-anak natin manghiram, so hindi na natin kailangan pahiramin, guys. Bigyan na lang natin kahit kunting halaga. Importante, nakabigay tayo, nakatulong. So hindi naman natin kasi yun lang makakaya natin. Hindi natin kayang ibigay yung kaya nilang, yung hinihiram nila na ganun kalaking halaga. Kasi pag utang, guys, utang. Pag utang talaga, kailangan bayaran mo. Pero pag bigay na yun, hindi mo na kailangan tulong na yun, guys. So, hindi mo na kailangan, wag ka na mag-expect na ibabalik sa iyo yun. Kasi lahat ng tinulungan natin, hindi natin alam kung tutulungan rin tayo sa huli. Kapag tumulong tayo, kailangan maluwag sa kalooban natin na no need expectation na tutulungan din tayo ng taong tinulungan natin. Kaya ako, guys, never akong pagdating sa financial, utak yung ginagamit ko kasi ako nahihirapan din ako, nagtatrabaho ako, nagsasakripisyo ako para hindi ako nangungutang ng pera, guys, kasi takot ako sa utang. Ganun din yun, nag-aantay na lang ako magsweldo, kung kailan ang sweldo ko, kahit hindi ako kumain, guys, mag-aantay talaga ako ng sahod ko. Kaysa mangutang ako, kasi ganun din yun, mangungutang ka para lang mabili mo yung gusto mo. Tapos pagdating ng sahod mo, guys, ibabalik mo rin, pambayad mo lang din yung sasahurin mo. Wag na lang. So, siguro yung mga mahilig mangutang kasi dyan, hindi sila kontento na gusto talaga nila bongga ang pagkain nila araw-araw, makita na marami silang pera, pero hindi alam ng ibang tao na yung handa nila na yun ay pinangutang lang pala nila. So, hindi po maganda yun, guys. Hindi po tama yun. So, well, iba-iba po yung mindset ng tao. So, hindi natin pwedeng i-judge. So, ang sa akin lang, ang sa akin lang, guys, huwag tayo magtitiwala basta-basta sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang nila. So, lesson learned, guys, for everyone. Thanks for watching, guys. Sana mapanood to na ni Eva. Kung saan ka man ngayon, sana kahit sa matagal na panahon, kung saan ka man ngayon, kung ano man nangyari sa'yo, magparamdam ka naman, mag-message ka naman, para alam ng kapatid ko na kung babayaran mo pa o hindi na. So, sa tagal ng panahon, guys, almost 5 years, I think, 5 years. So, hindi na siya nagparamdam, guys. So, it means wala na siyang planong magbayad. So, ganun lang yun, guys. So, bahala na ang karma sa kanya. Thank you, guys, for watching. Have a good day. Ito, guys, watch natin yung video ng kapatid ko na i-share niya lang dito sa aking YouTube channel, guys. Sana maintindihan nyo. So, avoid bad comment. Thank you, guys, for supporting. Let's watch. Hello po. Ako po si Maricel Austero, dati pong OFW dyan sa Dubai. Hingi po sana ako ng tulong. Baka nakita niyo itong babaeng to o si Ate Eva, Evangeline Castillo. Siya po.
ang ayos-ayos niya makipag-usap sa akin noon, nagmakaawa. Nasabi niya, hanapan ko siya ng mautangan o garanturan ko siya. Nagawan ko ng paraan yun para mahanapan siya ng pera. Tapos hanggang sa nakauwi na nga ako dito nakauwi na nga ako dito sa Pilipinas noong 2019. Sabi niya, wag daw ako mag-alala kasi babayaran niya naman daw yung inutangan ko. Wag daw ako mag-alala, kahit wala na ako dun sa Dubai, magbabayad siya every month. Pero nang umuwi na ako dito sa Pilipinas, sabi sa akin ng inutangan ko, hindi na daw siya nagpaparamdam. Hanggang sa kinulit ko si Ate Eva, sabi niya, minsan daw hindi na daw maano yung trabaho nila dahil nga sa pandemic. Inunawa ko yun dahil nga sa COVID-19. Sabi niya sa akin, hintay-hintay lang daw ako dahil babayaran niya ako. Pero hanggang sa ako na pinabayad nung inutangan ko dahil ako yung nag-garantor po doon. Inunawa ko naman po si Ate Eva ng ganun katagal. Nakiusap naman po siya sa akin. Huwag daw ako mag-alala dahil po pag stable na trabaho niya, babayaran daw niya po ako. Last 2022, September, sabi niya po, magpapadala daw po siya sa akin dahil mabibisa na daw po siya ng bago niyang trabaho. Naghintay po ako hanggang October katapusan. Kasi yun po ang sabi niya, hanggang October katapusan magbabayad daw po siya. Nang i-message ko po ulit siya sa WhatsApp, hindi ko na po siya nakokontak. Kasi nagpalit na po pala siya ng contact number niya o hindi ko na siya dahil yun lang po ang aming komunikasyon para makontak ko po siya. Sana po Ate Eva, kung makita mo man tong video na to, please lang po, maawa ka, bayaran mo na po ako ng utang mo. 20K pa po kukunin ko sa'yo. Salamat po.